Amen. Tunay nga na purihin ang Panginoon. Thank you, sir. Nakaka-bless yung testimony ni Mary Cyril. Ang daming Mary, no? Merong Maryng taga Bethany, Maryng taga Magdala. Siya naman si Mary Cyril, si Sister Ashley. Salamat sa iyong testimony sa iyong buhay na tunay nga no na katulad din ng sinabi ni Brother Luis na ni Pastor Luis na even though we are not faithful to God, He's still faithful to us. No? Hindi nawawala yung katapatan ng Panginoon. Nakakatuwa lang isipin na ang Panginoon kumikilos siya hindi ayon sa ating perspektibo. Kumikilos siya ayon sa kanyang kagustuhan at kalooban. Kaya tunay nga na purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, punta tayo sa ating tupiko sa hapong ito, faithfulness in work and at home. Ito po yung ating stewardship and responsibility series. Merong isang traffic enforcer. Nagta-traffic siya sa may kahabaan ng ilayo natin, sa may Rojas Boulevard. No? So, nagta-traffic siya na ganyan. May mga violator siyang nahuhuli. Binibigyan siya minsan ng pula, ng violet. Sabi niya, tsaka ng kulay green. Sabi niya, mga santo, mga santa, ilayo niyo po ako sa mga tukso na to. Gusto kong maging tapat sa trabaho ko. So, ganon. Hanggang binigyan siya, violet. Isip siya, ano gagawin ko dito? Violet na to. Mga santo, mga santa, pakipikit po muna ninyo ang inyong mga mata. Hindi ko na po kayang tukso na ito. Faithfulness in work and at home. Sayang, no? Sablay pagdating to sa blue. Last week, first Sunday, tinalakay ni Pastor Sep yung patungkol sa being a good manager, stewardship, yung character ng stewardship. Pinag-aralan natin doon, narinig natin doon na what you mismanage, you lose. Lahat ng pinagkatiwala sa atin, pag na-mismanage natin, mawawala ito sa atin. And last week, at salamat sa Panginoon at kay Pastor Vince dahil pinagpalit niya. Binigay niya kay Pastor Jasser yung tinatawag na stewardship about money and time. Kaya salamat dahil hindi ko alam kung paano ko i-discuss yun. Dahil kung minsan, sa totoo lang, guilty ako dun sa dalawang bagay na yon. Yung money and time. Minsan kahit pag nagpe-prepare ako ng sermon, dahil nasa laptop, dati, nung wala pa yung mga gadgets, yung mga laptop, nung ballpen pa lang, mga libro lang commentary, kung ano-ano mga libro, iba't ibang version ng Bible. Ngayon dahil may laptop na nandyan na lang, one click away na lang, nandyan na. Kaya lang minsan nakapapaklik ako dun sa social media, sa FB, tapos minsan mas mahaba pa yung oras ko doon sa pagbabrowse. So, guilty po ako doon. Kaya maraming salamat, Pastor Vince. Ibinigay mo kay Pastor Jasser yung topic na yon. Sorry, Lord. Stewardship is not just about money. Stewardship is not just about how we give our tithes faithfully, kung paano natin binibigay yung ating 10%, at kung paano natin minamanage yung ating budgets. No, ako, spelling ng aming budget is BAD. No, hindi BUD, hindi bujay, kundi bad talaga. No, as in budgets talaga. But stewardship is much bigger. Titingnan natin na lahat ng ating pag-aari, lahat ng nandito sa mundong ito ay pag-aari ng Panginoon. Stewardship is how we will manage even our work, how we become faithful sa ating trabaho,
at sa ating tahanan. Ang ating verse ay Colossians 3:23, "Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters." Tayo po muna tayong lahat para po tayo manalangin para sa ating pagsisimula ng ating sermon sa umagang ito. Dakilang Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Patuloy po naming isinasubmit sa inyo ang aming mga sarili, ang aming buhay. Isinasubmit po namin ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Kayo na po nawa ang patuloy na maglagak ng iyong salita, na hari nawa ito'y magrema sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi lamang ito manatili sa aming isipan, Panginoon, bagkos dumaloy ito, Panginoon, sa buo naming sistema ng aming katawan, nang sa ganon ito po ay aming maipamuhay. Banal na Espiritu, kayo po nawa ang siyang patuloy na kumilos sa hapong ito, Panginoon. At tunay nga na ang bawat isa ay dalhin, maging baon, Panginoon, sa kanilang tahanan, ang mga katotohanan na aming marinig at mapag-aaralan sa hapong ito. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo na po ang bawat isa. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. As a servant of God, we have to be a steward of God's truth, no? Yung kanyang prinsipyo, yung kanyang pagtuturo. Hindi lang tayo nagiging tapat, no, sa trabaho na parang hindi tayo nagkakat ng oras, hindi natin dinadaya yung oras natin, hindi na tayo nag-cheat. Ganun din sa tahanan, hindi lang tayo nagiging masipag. Kundi, as a steward of God, hindi natin binebend yung katotohanan ng Diyos to fit in sa kagustuhan ng ating mga isipan. To fit in para, ma-feel relax, para hindi tayo mag-guilty. Hindi naman gustong i-guilt tayo. Kaya lang, sa salita ng Diyos, tinuturuan tayo nito at ipinakikita minsan yung picture ng ating mga pagkakamali. Nang sa ganon, hindi tayo manatili sa pagkakamali na yon, bagkos matuto at patuloy tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Pastor Luis, blessing not monetary, kundi yung pagkatuto natin sa salita ng Diyos, it's a blessing. Lumalago yung ating pangunawa, naiintindihan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi natin binibend ang katotohanan. Kapag sinabi ng Panginoon na siya lamang ang daan, katotohanan at buhay, wala nang iba. Hindi natin sasabihin na gumawa ka lang na mabuti, okay na yun. Pag sinabi ng Diyos na kailangan ibahin natin ang ating isipan upang maunawaan natin ang kanyang magandang kalooban, kailangan baguhin natin ang ating isipan. Kailangan i-align natin iyon sa kanyang kalooban, nang sa ganon, mas maunawaan natin kung ano ba ang tunay na relasyon natin sa Diyos. We bend our knee, we bend our principle, we submit it to God. Kaya sabi niya, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. So hapong ito, yung ating faithfulness, makikita natin na it always challenge. Maging sa mga mumunting bagay, sa pagbili sa tindahan, kung paano tayo sinusuklian, sa pagbabayad sa pamasahe, sa pagtanggap ng pamasahe, kung paano tayo magsusukli din. It's always challenge. Makikita natin sa hapon na ito kung paano ba natin ipinapakita ang ating katapatan. Faithfulness is seen in the ordinary way, sabi sa ating point number 1. Before God gave man a temple to worship in, He gave him a job to do. Anong sabi ng Panginoon? Genesis 1:28. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number.
bago bigyan ng templo ng Diyos yung tao na kanyang sasambahan, na kung saan siya kakatagpuin, binigyan niya muna ng trabaho yung tao. Be fruitful and increase in number. Trabaho muna yung binigay. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Sa pag-attend ko sa business talk ni Pastor Sep, kahit matagal na akong pastor, nung uma-attend ako ng business talk, doon ko lang ito nauunawaan. It's just not na parang pamilya, mag-aanak ka ng marami, or bilang pastor, magpaparami ka ng miyembro, hindi lang pa pala ganun. When God said, be fruitful, ibig sabihin, kung ano yung buhay na ipinakita niya sa atin, nagagayahin natin yon, at kailangan mag-multiply din yung ganong buhay. God gave us a job to do, and God gave us work to do. Napaka-importante ng trabaho para sa atin. Sino na yung mga nagtatrabaho dito? Yung ating trabaho, sometimes it identifies us kung sino tayo. Di ba? Kapag ka ikaw ay pulis, ina-identify ka niya bilang pulis. Kapag ikaw ay teacher, ganun din. It identifies us who we are. That's why our work is a place to develop and use the talents God gave us. That is our ministry. Ibig sabihin, anuman ang ginagawa mo sa buhay, whether may trabaho ka o nag-aaral ka, estudyante ka, or nasa bahay ka lang, it's a place to develop and use your talent na ibinigay sa iyo ng Panginoon. It's also to honor God by giving Him our best. It's our worship. Yung ating worship, hindi lang ito yung pagkanta, pagpunta dito sa simbahan, hindi lang ito yung pagtaas ng ating kamay, kundi kung paano natin ginagawa yung ating trabaho, yung task, kung paano natin ito tinatapos. May nakatingin man o wala, because it's how we worship God. Ginagawa natin ito not just for completion, kundi ginagawa natin ito to honor and give praise to God, our Lord and our King. Our work is also to show and tell others about God's love for them. Yung ating mission. No? Pagdating sa trabaho, telling yourself or telling them that you are a Christian without telling them a word. Ipinapakilala mo na Kristiyano ka, na alagad ka ni Kristo without telling a word na, hey, I'm a Christian. Nag-a-attend ako sa CLC. Kahit hindi mo sabihin, sila ang magsasabi sa'yo na, Christian ka siguro, no? Bakit mo nasabi? Kasi ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Nagpipray ka bago ka mag-start sa trabaho mo. At nagpapasalamat ka sa lahat. At hindi ka madalas umaangal. Sino yung madalas umangal? Sino yung madalas umangal? No. And then to grow in Christ-like character. Maturity. Sa pagtatrabaho, yes, maraming challenges. Maraming challenges. Even yung tatlo, yung dalawang nagtagumpay, naalala nyo yung lagi nating ine-illustrate dito, yung tatlo na binigyan ng talent, may 5, may 2, may 1. Yung 5 napalago niya, yung 2 napalago niya, yung 1 ibinaon niya lang. Dahil binabasa lang natin yung kwento, yung parable, parang yung timeline nun, parang ibinigay ngayon, after the following month, bumalik, nagtagumpay. No. May mga taon na lumipas yun, maaaring yung 5 na yon, yung binigyan ng 5, maaring nag-struggle yon pero hindi siya tumigil. Ipinagpatuloy niya. Hanggat di pa bumabalik yung kanyang master. That's why sabi sa kanya, well done. Good work.
Good job. My faithful servant. Pinagpatuloy niya. Hindi niya tiningnan yung mga challenge. Naku, malulugi ako. Anong gagawin ko nito? Wala pa naman akong kakilalang Bombay. No? May mga challenges doon. God uses our work to build our character. Sa lahat ng yan, ano man ginagawa mo, being a student, being an employee, ordinary employee, or being a CEO of your own company, God is developing your character through your work. Ginagamit ng Diyos para mabuild lalo ang ating character. Sabi nila yung mga kabataan daw ngayon, puro rights. Karapatan ko to. Totoo ba yun, mga kabataan? You're always asking for your rights. Pero hindi naman nagiging responsible sa mga rights na yon. Rights without responsibility are dangerous. It ruins you. Ikaw mismo sisirain ka nito. Sabi ng mga psychologists, yung responsibility daw is the key to have a good mental health. Gusto niyo magkaroon ng good mental health? Take a responsibility. Yabangan niyo yung mga nanay niyo sa inyo. Nay, ako na maghuhugas ngayon. Nay, ako na maglalaba. Sige nga. Yabangan niyo nga. No. Sabi ng mga psychologists, responsibility is a key to good mental health. It gives us motivation to work diligently. Binibigyan tayo ng motibasyon. And it makes you successful in your career. So how God work or how God use my work to build my character, God uses pressure to teach me responsibility. May pressure. Hindi naman tayo nabubuhay lang sa komportableng buhay. Sino ba nabubuhay dito sa komportableng buhay lang? Kahit anak ng hari, no? Sila Prince William, Prince Harry, may pressure din sa buhay nila. Do yung material things, tumatalsik. Do yung material things, hindi nila yung tinitingnan na blessings. Kasi sa kanila, lahat yun pag-aari nila. Pag-aari nila lahat yun. And someday, si Prince William, papalitan niya yung tatay niya. Magiging hari din siya. What they consider a blessing is not the material things, kundi yung mumunting bagay like family, friendship. Ito yung mga blessings sa kanila. Good health. Ito yung mga blessings sa kanila. God uses pressure to teach us responsibility. Sino ba hindi nape-pressure dito? Kahit nga ito paggawa ng sermon na to, parang nakaka-pressure, no? Paano magiging faithful sa work at sa aking pamilya? Pag tinignan ko yung aking performance, parang papasaba. Papasaba. No? Pag binigyan ng grade, no? Parang yung mga anak ko hindi ko kasama sa pag-worship, may kanya-kanya silang church din na inaatinan. Isa lang yung kasama ko, nasa na yun? Isa lang yung kasama ko. No? Tingnan nyo na lang, na katulad ng mukha ko, pero mahaba ang buhok. No, parang ganun lang yun. Kawawa naman to. At least may pressure din sa kanya, di ba? Pag tiningnan ko, parang papasaba ko. But salamat sa Panginoon. You know, sabi nga ni Ma'am Ashley, lahat tayo nasa renovation stage pa rin. Nasa construction stage pa rin. Dahil pag natapos ka na, natapos na sa iyong Panginoon,
na i-reconstruct ka niya, na i-design ka niya ayon sa kanyang design, it's time for you to go. It's time for you to go. Doon ka na sa piling niya. Kasi perpekto ka na. Pero habang nandito pa tayo, we are still under construction and renovation. May mga tinatanggal sa atin ng Panginoon. May mga character, attitude na inilalagay sa atin. May mga taong tinatanggal sa atin, ipinapalit niya mas malala pa doon. To build our love. To develop our love. Parang nung sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng ano, kasi mahilig ako maghalaman. Lord, bigyan mo naman ng mga halaman. Gusto ko yung mga rose, ganun. Parang mga ganda pag namulaklak. Biglang nauso yung mga succulent. No? Mga cactus lang yun. Kaya lang pinapasosyal eh. So namimili kami ng cactus. Pero pag namulaklak pala yung cactus, napakaganda. Sino may cactus? Yun. Napakaganda, di ba? Maganda, tapos sa gabi mabango. Hindi lang pala yung rose, no? Kundi binibigyan niya rin tayo. Sometimes people are like that. Binibigyan tayo ng mga ganung tao to develop our love, to develop our fellowship. That's why God uses people to teach us how to really love. Dahil kapag yung ibinigay lang sa atin, yung mapagmahal lang din sa atin, yung sumusunod lang din sa atin, hindi na-challenge kung paano tayo magmahal. Pero I do not encourage you na maging hard-headed kayo. Hindi ko ini-encourage na tigasan niyo ang ulo niyo na maging makulit kayo, na maging pasaway kayo. No. Kundi sinasabi ko lang na minsan binibigyan tayo ng mga gantong klaseng tao para matuto tayong magmahal ng totoo. According to God's love. Work also challenges us to work with excellence, not excuses. Ibig sabihin yung ating faithfulness, tinuturuan tayo nito na let's give our 101%. Gamitin mo na. No? Pati yung haki mo. Ibigay mo na 101%. Yung estudyante na nag-aaral na matalino na nakuha ng 99, na hindi niya binigay yung best niya, at yung isang estudyante na nag-aaral na nakakuha lamang ng 79, na binigay niya yung kanyang very best, mas magaling yung nagbigay ng 79 kaysa dun sa 99 na hindi niya naman binigay yung kanyang very best. Kasi kung binigay niya yung kanyang very best, makaka 100% pa siya. O makaka 101% pa siya. Hindi ibig sabihin yung nakakuha ng 99 na yon ay magaling. May galing pa siya na maibibigay sana. Nung nag-aaral ako, ganun ako eh. Wow, yabang. Pag first grading, pasado lahat. Pagdating na second grading, 75, 77. Papahinga. Pagdating ng third grading, banat na naman. Pagdating ng fourth grading, 75, 77. Sabi ko, okay na, nakaano na ako eh. Hindi ko nabibigay yung aking best. Sabi ko, dapat pala noon ko pa ito na-realize. Nag-aaral ako, dapat binibigay ko na yung aking pinaka-best. Kasi pagka nasanayan ko yon na binibigay ko lagi yung aking best, kahit sa trabaho, I will give also my very best. Work with excellence, not excuse. Work with integrity, not compromise. Integrity means yung ating tibay. Yung ating pagkatao. Halimbawa yung isang building na sunog, tinetest yung integrity nun. Kung matibay pa ba yun?
O kung kailangan ibagsak yung building na yun at mag-construct ng panibago. Kapag yung ating integrity na compromise, katulad na rin tayo ng mga politiko, nagiging corrupt na rin tayo. Tinitingnan lang natin kung paano tayo kumikita, kung paano tayo magkakapera, hindi yung pamamaraan kung paano tayo kumikita. Sabi nga sa business talk, we only work for money and we cannot serve two masters, God and Mammon. Mammon is God of money. No? Yung mga materialistic, ito yung kanilang sinasamba, si Mammon. Yung mahilig sa kayamanan, si Mammon yung kanilang sinasamba. Imagine, you cannot serve God and money. Napakasakit dito. Yung kalaban ng Diyos sa paglilingkod, sa pagsamba, hindi si Satanas. Ang kalaban ng Diyos sa pagsamba, sino? Pera. Yung pagmamahal sa pera. Napakasakit isipin, mga minamahal. That's why, work with integrity. Kahit bayaran ka, kahit ilibre ka pa, pagka mali, huwag kang mag-give in. Stay true sa iyong calling, sa iyong pagkatao. Dahil hindi lang ganong halaga. Yung faithfulness mo sa Panginoon, walang katumbas yan na halaga. Tandaan natin, kung ang Diyos ang may-ari ng lahat nandito sa lupang ito, God also will bless you. Ibinigay niya nga yung kanyang bugtong na anak, how much more pa yung ating pangangailangan. That's why we have to work with integrity. Amen? Parang malungkot kayong lahat. Ayaw niyo bang mag-work ng integrity? Parang ano ba ito sinasabi ni Pastor? Chin up. Chin up para mabawasan yung double chin. And then work with gratitude, not grumbling. Magpasalamat. No? Naalala ko yung isang sales lady, nagrereklamo, sabi niya, ang dami naman tao, nakakapagod. Sabi ko sa kanya, ano ba gusto mo, yung walang bumibili o yung maraming bumibili? Di ba? So, work with gratitude. Dahil nga sabi ko nga kanina, yung ating work, it identifies who we are. At kung paano natin ginagawa yung ating work, iyon yung ating character na ipinapakita. Whether in office, in classroom, or wherever you are, kung ano yung platform na binigay sa'yo ng Panginoon, work with gratitude. Matuto kang magpasalamat. Sa pagpapasalamat na yan, sabi nga ni Pastor Jasser, nandun yung pagbibigay. Kaya tayo nagbibigay ng ating 10%, nagbabalik ng ating kaloob, because we are grateful to God. Dahil binigyan niya tayo ng lakas, ginising niya tayo sa umaga, iniingatan niya tayo sa ating pagta-travel, sa pagbabiyahe. Hindi ko lang mapanood yung pinost ni Sir Jason, no? Yung Move It Rider, no? Masakit lang yung tingnan. Masakit lang panoorin. Pero look at the greater picture. Kung paano tayo iniingatan ng Panginoon. Kung paano tayo pinoproteksyonan. Yung isang matanda, tumatawid lang sa tawiran sa Cavite, binangga siya ng van. Ganyan tayo iniingatan ng Panginoon. Hindi ko sinasabing hindi iningatan ng Panginoon yung matanda. Iningatan pa rin siya. Kasi hindi naman, kumbaga wala naman siyang pilay. It so happened na merong kaskasero na van driver. Pero iniingatan naman tayo ng Panginoon. Let us work with gratitude. Hindi yung umaangal tayo. Ano ba naman trabaho to?
Ano ba naman, lagi na lang ako, no? Huwag po tayong maging maangal, bagkus matuto tayong magpasalamat dahil yan po ay ating ministry. Amen? Amen. So sana hindi kayo malungkot lalo, no? God called you to be faithful in work and at home. Yung ating boss, hindi lang siya yung ating supervisor. He is our Lord. He is our King. Kaya sabi sa Colossians 3:23 again, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Tandaan natin that our first ministry is not in the church building. Sabi nga, bago tayo bigyan ng temple, binigyan muna tayo ng trabaho. At bago binigyan ng pulpito, si Adan, binigyan muna siya ng pamilya. In Genesis chapter 2, makikita at mababasa natin doon kung paano nilikha ng Diyos si Eva. Kung paano binigyan ng kapareha si Adan. Sabi diyan, paalala, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God, whom they have not seen. And He has given us this command. Anyone who loves God must also love their brother and sister. Our first ministry is not the church building. It is at our desk and at our dining table. Sino kumakain dito ng sabay-sabay sa kanilang tahanan? Yan, dami. Amen. Sino nagsiselfon habang kumakain? Ayun, ang dami ring guilty. Guard, pakibilang po. Faithfulness, ibig sabihin, being in the presence. Yung presensya mo, hindi yung katawan mo lang yung present sa tahanan. Okay? Let us remember this, no? Thought to remember. Steward your presence, not just your provision. Maraming mga tao, magaling silang provider. Pero halos hindi na nila nakakasama yung kanilang pamilya. Meron kong boss dati, malakas siya kumita. Nagtatrabaho siya, sa Pinansya, sa Ajinomoto. Sabi niya, kaya siya nag-resign doon kahit malaki yung kita niya at pumunta siya sa NGO kahit halos, sabi niya, 1/4 na lang ng sweldo niya doon. Dahil napansin niya, pag alis niya sa umaga, tulog pa yung mga anak niya. Pag uwi niya sa gabi, tulog na yung mga anak niya. Sabi niya, naisip niya, ba't ba ako nagtatrabaho? Para sa pamilya. Pero yung pamilya na gusto kong paghandugan ng aking trabaho, hindi ko na nakakasama. Hindi ko nga nakikita kung paano lumalaki yung aking mga anak. That's why nag-resign siya. So pag-aalis siya sa umaga, gising na yung mga anak niya, ihahatid niya na sa school. Pag uwi niya, gising yung mga anak niya kasi iintay niya sa school para sunduin naman sa school. So sabi niya, malaking pasalamat ko sa Panginoon. Steward your presence, not just your provision. Whether you are working, you are a student, or you're just stay at home. Yung ating presensya. Magkwentuhan kayo sa hapag ng kainan. I-enjoy nyo yung blessing ng Panginoon. Kung minsan, yung mga estudyante, ayaw makisabay sa parents sa pagkain. Kasi, ayaw matanong kung ano yung kanilang pag-aaral, kumusta, or nakatingin lang sa cellphone. Nakakita na ba kayo ng kumakain sa restaurant? Nag-reunion sila.
Pumunta sila sa isang restaurant, mamahaling restaurant, masarap yung pagkain. Pero lahat sila nakatingin lang din sa cellphone nila. Nag-reunion pa sila. No? Steward your presence, not just your provision. So, it's a thought to remember para sa atin. Steward your words. Paano ba tayo magsalita sa bahay? Meron bang pagrespeto sa isa't isa? Sabi sa Ephesians, do not let any unwholesome talk come out of your mouth. Ibig sabihin yung pag-disrespect, pangungutya sa tao, o anuman, dapat hindi ito nagiging atmosphere sa isang tahanan. Bagkos dapat ang pinag-uusapan, syempre yung salita ng Panginoon, and then yung pagrespeto, pangungumusta, pag-encourage sa isa't isa. Hindi ito ine-exempt ang sinuman, kundi maging tatay, maging nanay, maging anak, pinapaalahanan dito that we have a good steward of our words. Sino dito yung pag kinumusta? Hay, nako! No? Kinukumusta ka lang, galit ka na agad. No? Kinukumusta ka lang, ikaw pa yung may ganang magalit. No? Huwag naman ganun. No? Kinukumusta ka na nga eh. Steward your example. Sabi dyan. Sa Deuteronomy, chapter 6, 6-7, sinasabi doon ng Panginoon kay Moses na ituro mo ito sa lahat ng mga Israelita. Na itatak nila ito sa kanilang puso. Ituro nila yung mga batas ng Diyos sa kanilang mga anak. Sabi niya, bind them in their hearts. Sa kanilang paglalakad, sa kanilang pagkain, pag-usapan nila ito, maging sa kanilang paghiga sa gabi. Pagkwentuhan nila kung ano yung salita at batas ng Diyos. Steward your example. Tayong mga grown-ups, mga parents, ilan lang ba kaming tatay dito? Isa, dalawa. Tatay ka na ba, pastor? Di pa. Sorry. 3, 4. So, yung example, mga nanay. Ilan yung mga nanay dito? Isa, dalawa. Bakit parang puro dalaga lang? Parang puro dalaga lang nakikita ko. No? Example. Napaka-importante niyan. Family, ito yung kung saan nade-develop, nauhubog ang pag-uugali ng bata. Naalala niyo ba yung kwento ng batang nawala? Kung saan siya nakatira, sabi ng pulis. No? Well, mas matanda pa sa inyo yung kwento na to. Sabi ng pulis, saan ka nakatira? Sa impyerno po. Ha? Sa impyerno katira? Opo. Ano pangalan ng tatay mo? Demonyo po. Akala ng pulis, nagloloko lang yung bata. So dinala, no? Ayun po yung bahay namin. Nakarinig niya yung mag-asawa, demonyo ka, sabi ng babae sa asawa niya. Yung demonyito mong anak, nawawala, hindi mo nakikita. So, sabi ng pulis, tama ka nga. Impyerno nga yung bahay niyo. Our home, dito na di-develop yung ugali ng ating mga anak. Some of you, maybe in the next 5, 10 years, or maybe next year, magse-settle down kayo, magkakaroon kayo ng pamilya. Remember, set a good example to your family. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi ibig sabihin to spoil your children. Hindi ibig sabihin na hindi ko ipararanas sa aking mga anak yung aking naranasan ng maliit pa. Kung ito'y pagmamalupit, huwag niyo iparanas. But if it is a challenges and develop your personality and your character, then hayaan niyo silang maranasan, but with your proper guidance.
Hindi ko sinasabi na pabayaan yung inyong anak, kundi i-guide nyo ang inyong anak sa tamang buhay, sa tamang kalagayan. A successful career should not never cost you failed family. Iba na yung panahon ngayon. Minsan nagiging busy yung tao sa kanilang gustong marating sa buhay. Yung pangarap nyo, i-align nyo sa kalooban ng Panginoon. Ano sabi sa Proverbs? Ibigay mo yung puso mo sa Diyos at siya ang magpapala sa iyo. God did not call you to build a great business and lose your home. Okay? Hindi niya tayo tinawag. No? Maganda din naman na magkaroon tayo ng legacy, an empire, but make sure na buo ang iyong pamilya. Natatamasa ng pamilya mo yun. Hindi natin to kayang gawin ng tayo lang. Yung faithfulness na yan, work and at home, hindi natin yan kaya sa ating sarili lang. Kailangan natin itong i-align sa Diyos. Faithfulness at work and at home flows from faithfulness to God. Sabi nga kanina sa maliliit na bagay. Minsan madaling maging tapat sa mas malaking bagay, di ba? Kasi nakikita, pero yung mga maliit na bagay, paano tayo nagiging faithful? Minsan parang hindi na natin minamind yun, maliit na bagay lang. But, ito yung mas nagde-develop sa atin. Yung maliliit na bagay na yun. Minsan yung pangungopya sa school, parang simpleng bagay lang, no? Patalasan na lang ng mata. But you know, that is the smallest thing minsan. Kapag nakasanayan mo, nagre-resulta ito ng plagiarism, nagre-resulta ito ng pangungopya, panggagaya, pagnanakaw ng idea ng iba. Work your very best. Give your 101%. Sabi nga ng Panginoon, 2 Timothy 2:13, kung minsan nawawalan tayo ng pag-asa dahil sa dami ng challenges, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Nananatiling tapat ang Diyos sa atin. At lagi siyang magtatapat sa atin. May mga time hindi natin siya pinapansin. Nakatuon tayo sa sarili nating gustong ma-achieve. But God, nandyan lang siya, nakamatsyag sa'yo. Para tawagin ka niya at ilagay ka niya sa tamang landasin ayon sa kanyang kalooban sa'yo. So final challenge, no? Now it is required, sabi dyan sa 1 Corinthians 4:2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Stewardship is not about only pressure. Stewardship is about gratitude. Pag nababasa ko itong verse na to, itong 1 Corinthians 4:2, lagi kong naaalala si Uncle Ben. Kilala niyo si Uncle Ben? Ha? Spider-Man, no? Ano sabi niya kay Peter Parker? With great power comes great responsibility. So let us be a friendly neighborhood. It is required to us that those who have been given a trust must prove faithful. Let us be faithful. Faithfulness is not about being perfect. Hindi yung pagiging perfecto o pagiging perfectionist. It is not about having the most successful career or the ideal family. It is about consistency. Choosing each day to honor God in what you do and how you live. Kung paano natin gagawin yon at kung paano tayo mamumuhay. So let's make two commitments. Starting now, at work and school. Ano sabi dyan? Basahin natin. I will do with excellence as unto the Lord
arrive earlier, doing my assignment honestly. At home, I will be fully present, one meal with no phones, one honest conversation, one act of forgiveness or encouragement. So, maging commitment natin to sa bahay. Set aside mo natin yung phone. Sa school, sa work, gawin natin yung ating assignment, yung ating task honestly. Panghuli, sabi dyan, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Tayo po tayong lahat, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan. Yes, our faithfulness, Lord God, always been challenged, Panginoon. Especially in the smallest way. Tulungan niyo po kami. Hindi po namin kaya ito, Panginoon. Gawin niyo po kaming tapat, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging tapat sa lahat. Sa lahat, Panginoon, maging sa iyong salita. Maging sa iyong mga katotohanan. Maging sa iyong mga prinsipyo. Tulungan niyo po kami maging tapat, O Diyos. Salamat, O Panginoon, sa opportunity, sa pribilehiyo na maging anak ninyo, O Panginoon. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.